Shalom, my dear brothers and sisters. This is our Preaching in the Wilderness series dito sa TikTok. And we will be reading the Gospel of the Day. Ang Ebanghelyo ngayon ay hango sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 17, mga talata 26 hanggang 37. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din noong panahon ni Lot. Ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asopre at natupok silang lahat. Gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ng kanyang ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makakapagligtas ito. Sabi ko sa inyo, may dalawang lalaki na natutulog sa isang higaan. Sa gabing iyon, kukunin ng isa at iwan ng isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling, kukunin ng isa at iwan ng isa. May dalawang lalaking magawa sa bukid, kukunin ng isa at iwan ng isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga lagad. Umagot siya kung saan roon ang mga bangkay doon ang mga nagkakatipo ng mga buwitri. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. LJ, okay. Medyo it's out of topic. Totoo ba ang mga nasasaniban, sabi ni LJ? So it seems na out of the topic yan. Totoo na merong nasasaniban na sabay Biblia yan. Kung hindi tayo naniniwala na may nasasaniban, so ibig sabihin parang hindi tayo naniniwala sa Biblia. And then kung hindi tayo naniniwala na may demonyo, ibig sabihin, hindi rin tayo naniniwala sa Biblia. So, hindi natin pwede paghiwalayin yun. Kasi kapag sasabihin natin wala, ibig sabihin, hindi tayo naniniwala sa demonyo, na ang existence ng demonyo, ibig sabihin, pag ganun ay nagtatagumpay na yung demonyo sa buhay mo sapagkat napaniwala ka niya na he is not existing. So, delikado na po yun. Ang ebanghelyo natin ngayon ay it's about the final coming ng Panginoong Jesucristo. At sinasabi dito sa Ebanghelyo na nagkwento ang Panginoon patungkol sa kanyang muling pagbabalik, sa kanyang final coming. And then dito, ni-reference niya, na-kinote niya na reference ng Panginoong Jesucristo is yung nangyari sa Old Testament na patungkol kay Noah, na kung saan ay ang mga tao, sabi dito, kinote ng Panginoon nasa reference. Take note, marami sa mga instances na nagko-quote ang Panginoon ng mga references doon sa Old Testament. So, ibig sabihin na meron siyang tinatawag na reference. At kung babalikan natin yung reference niya about kay Noah, makikita natin na sinasabi dito na si Noah ay nangaral sa mga tao na magbalik loob na sila sa Diyos. Sapagkat kung hindi, ay gugunawin ng Diyos ang sanlibutan. Makikita natin sa Genesis chapter 6, mga kapatid, ang reference na yan. So,
Ibig sabihin, totoong nangyari ito. Totoong nangyari at kinukot ng Panginoon para meron tayong magiging basihan at meron siyang matibay na basihan. Genesis chapter 6 and then hanggang chapter 7 hanggang chapter 8, ito yung kwento about kay Noah. And then hanggang chapter 9 ng nakipagtipan ng Diyos na kay Noah. So, nagpatayo ang inutusan si Noah na to build an arka or barko. Sorry. Nagpatayo ang si Noah ng barko. At of course, makikita natin na ilan na naman yung member ng family ni Noah. So, ibig sabihin, nag-hire siya ng mga panday na para gumawa ng ark. Nag-hire siya ng ganun. So, ibig sabihin, itong mga tao na kanyang hinire, actually, maybe he is laughing at him, dumatawa sa kanya, or pinagtatawanan niya. Pero, ginagawa nila yung trabaho nila sapagkat binabayaran sila ni Noah. Diba? Pero kung makita natin, after that, ay ang haba ng panahon na nangaral si Noah na magbalik loob na sila sa Diyos, maniwala na sila sa pinapangaral ni Noah, pero hindi sila nakinig. So, ang mga tao noon, kampante sila, sinasabi dito ng Panginoon, kinote ng Panginoon dito sa Luke chapter 17 verses 26 to 37 na yung mga tao nagsisikain, nagsisiinom, they are living their normal lives, mga kapatid. Normal na normal, parang katulad natin ngayon, di ba? Mga tao, normal. They are in their daily routine. Sabi dito, verse 27, noon ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong dumating ang baha at namatay silang lahat. Pero take note, mga kapatid, na these people ay pinangaralan ni Noah. In-encourage ni Noah to join with him na sumakay sila sa barko. So mabuti pa yung mga hayop, di ba? Pares-pares nakasakay sa ark na pinagawa ni Noah. But those people na gumawa ay hindi sila sumakay. Or yung mga pinangaralan ni Noah ay hindi sila sumakay. So, they are in their normal lives, kumakain, nagiinom, nag-aasawa. Normal na normal yung buhay nila. Then, nang sumampa na si Noah sa ark, then saka dumating yung baha. So, napakahabang panahon actually. Kung babalikan natin doon sa Genesis, is about mga 120 years, ang span noong pagngangaral ni Noah. So, ganun kahaba. So, ang haba ng panahon. So, kinote ng Panginoon, sa atin panahon ngayon, napakahaba din ng panahon, mga kapatid. Try to imagine itong about sa final coming or second coming. Ipinangaral na ng mga alagad noong first century pa. After the resurrection of the Lord Jesus Christ. Kaya nga, kung babasahin natin doon sa 1 Thessalonians, even the people doong panahon na yun, noong unang siglo, they are expecting that the Lord will return in their time. Kaya nga, meron doon sa part na yun, kung babasahin niyo yung sulat ni St. Paul sa mga taga-Salonica, may mga tao na ayaw na magtrabaho. Kaya nga, may sinabi si St. Paul doon sa aklat niya, sa sulat niya sa mga taga-Thessalonica, na huwag pakainin yung mga taong tamad. Ayaw gumawa. Because they are expecting that the Lord will return in their time. At even sa ating panahon ngayon, parang, di ba, nasa profession of faith natin yan palagi, nasa credo natin, nasa 12 articles of faith natin, na-recite natin sa credo palagi, and then yung memorial acclamation natin, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. But yet, until now, sa panahon natin ngayon, hindi pa rin nagaganap yung sinasabi ng Panginoon.
Ano ang dahilan kung bakit ganun, mga kapatid, di ba? Ang malinaw na sagot dyan is because andoon sa 2 Peter chapter 3 verse 9, ang linaw niyan, mga kapatid. Anong sinasabi dito? Para bagang ang sa atin ay ang haba-haba na. Pero ang sinasabi dito sa 2 Peter chapter 3 verse 9 or mula sa verse 8, sabi dito, mga kapatid, pakinggan ninyo kung bakit ganun. Ang sabi dito, ngunit huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, sa Panginoon ang isang araw ay 1,000 taon at ang 1,000 taon ay 1 araw lamang. Yan. Ang reference din nito ay nagmula doon sa Psalm 90 verse 4, mga kapatid. Makikita natin yung reference nito, yung parallel nito. And then, ang verse 9, ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, tulad ng inaakala ng ilan, hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon, alang-alang sa inyo, binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat ng mga pagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. So, ibig sabihin, yun yung isa sa mga dahilan kung bakit na-delay. Actually, this English na sabi, do not think na yung ang term na ginamit is delay. Bakit until now, we are asking in ourselves, bakit until now, yung ipinapahayag natin na pagbabalik ng Panginoong Jesucristo ay hindi pa nangyayari. Ito yung dahilan, mga kapatid. Sa atin, ang 1,000 taon ay tila 1 araw lang sa Panginoon. Yung sinasabi sa Psalm 90 verse 4. At ito siya niya, binibigyan niya pa tayo ng magbagong buhay at magbalik loob. At ang reference nito, ang parallel din ito, mga kapatid, inaroon din sa Ezekiel 33:11. Ang sabi dito sa Ezekiel 33:11, basahin niyo po sa Biblia niyo. Sabi dito, sabihin mong ipinasasabi ko na akong si Yahweh ang buhay na Diyos ay hindi natutuwa na ang sinumay mamatay sa kanyang kasamaan. Ibig kong sila'y magbagong buhay. Sabihin mo nga magbagong buhay sila sapagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. So, iyan yung reason why God continuously giving us ample time. Kaya nga sinasabi dun sa Kaya nga sinasabi dun sa 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4, sapagkat ito ang sinasabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4, mga kapatid. Gayon, 1 Timothy 2, 3 and 4, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. So lahat tayo nais ng Diyos na maligtas. That is why, until now, ay naghihintay siya sa atin. Until now, ay binibigyan pa rin niya tayo ng pagkakataon. Kaya wag nating isipin na, ano ba naman yan? Totoo kaya ito? Totoo kaya itong sinabi ng Biblia? Totoo kaya yung sinabi ng Panginoon? So of course, masasabi lamang natin na kasinungalingan ang sinabi ng Panginoon kung, yes, Pablo, good morning po, kung una ay mapapatutunayan natin o mapapabulaanan natin na ang Panginoong Jesucristo ay hindi nag-exist. Pwede natin mapabulaanan yung ganun. That is why the devil, at kapag hindi totoo nag-exist ang Panginoon, hindi nag-exist ang Israel, hindi nag-exist ang Catholic Church. These three, kapag hindi nag-exist, it is very easy to blot out about patungkol sa sinasabi ng Panginoon. That is why, kung aware kayo, mga kapatid, that is why the devil is wanted to erase in the memory ang Israel. So, akala natin na yung mga nangyaring mga kaguluhan, it seems parang walang siyang spiritual significance. Wala siyang parang kahalagahan sa spiritual nating pamumuhay. Parang hindi siya connected. Pero let us remember, mga kapatid, na
kapag mabura ang Israel, kapag mawala ang Israel, then pwede na mawala sa memory ang Panginoong Kristo because He came from Israel. John chapter 4, salvation, doon sa John chapter 4, salvation is from the Jews. So kung mabura ang Israel, which is merong grupo ng mga tao wanted to annihilate them, to destroy them, to erase them from the memory. Di ba? Si Hitler, even Hitler wanted to do it, pero hindi siya nagtagumpay. And meron din, until now, actually sa libro talaga nila yan, to erase the memory of Israel. Kasi kapag ma-erase ang memory ng Israel, mga kapatid, napakadali na lang burahin ang Panginoong Jesucristo. At kapag mabura na ang Panginoong Jesucristo, wala nang saysay ang sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya nga, pati ang Catholic Church, kapag mabura ang Catholic Church, ano na lang, ang Kristyanismo is parang myth na lang. Yung katang-isip, guni-guni. Yung ibang mga sekta, kapag mabura ang Catholic Church, hindi ka na-stand. Hindi sila makatatayo. Bakit? Ano yung historicity nila? Ano yung i-prove nila? Magkukwento sila na wala silang reference? Diba? So walang saysay. Kapag yung tatlo na yun na wala, ang Israel, ang Catholic Church, ang Panginoong Jesucristo, kapag mabura yan, parang haka-haka na lang ang Kristyanismo, mga kapatid. Haka-haka na lang ang Panginoong Jesucristo. Yet the fact na nag-exist ang mga ito, ang mga sinabi ko sa inyo, ay hindi mapapabulaanan ang sinasabi ng katotohanan ng banal na kasulatan. That is why many atheists, mga agnostics, yung mga against sa Christianity wanted to what you call this? I-discredit ang banal na kasulatan. Pero many have attempted already, mga kapatid, but they failed. That is why until now, ang Biblia is ang pinaka-best-selling book sa buong mundo. At kapag binasa mo ang Biblia, kahit araw-araw mong babasahin, hindi ka magsasawa, hindi ka magkakaroon ng umay na tinatawag sa term natin. Because, ang sinasabi nga ng banal na kasulatan sa Lamentation chapter 3, verse 22 to 23, the steadfast love of the Lord are new every morning, new every morning. At ang love na yan ay unang-una nagmamanifest sa ating pinapakita sa banal na kasulatan. Sa Hebrews chapter 13, verse 8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Diba? At ang Panginoon Jesucristo, sabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sabihin ko, ang Panginoon Jesucristo ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman, the same with this Word. Kaya nga, may mga tao, sinasabi ko sa inyo, ulitin ko, wanted to erase the memory of Israel. Kasi kapag ma-erase ang memory of Israel, ano pa? Ano pang Jesus ang nating pag-usapan? Diba? Kapag ma-lose ang memory ng Israel, wala na rin yung Catholic Church. Kapag wala na yung Catholic Church, paano makastand yung mga protestante? Sige nga, isabihin nyo. Paano sila makastand? Haka-haka na lang sila. Kasi tignan mo, ang Israel, diyan nakakonect ang kasaysayan ng Panginoong Jesucristo. Ang Catholic Church nakakonect sa Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo mismo nagtatag. Then kapag mabura yan, wala, kwento na lang, haka-haka na lang. So, yung mga katotohanan yan, hanggat andyan yan, ay ibig sabihin, mapangahawakan yung sinasabi sa banal na kasulatan na sinasabi ng Panginoon, babalik siya at sinasabi ng banal na kasulatan na babalik siya at babalik siya, mga kapatid. Kaya nga yung mga tao sa panahon ni Noah, normal. Kumakain, umiinom, nag-aasawa. The same, another reference sa kinote ng Panginoon, yung panahon ni Lot.
Yung panahon ni Lot, itong Sodoma at Gomorrah, may mga archaeologists, yung mga discoveries na that Sodom and Gomorrah really existed, mga kapatid. So therefore, yung reference na yun, kung totoo yung reference na yun, na binanggit ng Panginoon Kristo, sabi niya, the same will happen sa panahon natin. Kasi ang sabi ng Panginoon, na siya ay babalik, di ba? Revelation chapter 1 verse 7 and 8, pakatandaan ninyo darating siyang mga nasa mga alapaap at makikita ng lahat pati ng umulos sa kanyang tagiliran, magkagayon na amen. Ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Siyang sa nakaraan, sa kasalukuyan at siyang darating. Sino yung darating? Ang Panginoong Kristo. Kasi sa Revelation chapter 1 verse 7 and 8. At sinasabi din doon sa Matthew 25, di ba? 31 to 46, the judgment of the nation. Yung sinasabi niya, pagdating ng Panginoon, uupo siya sa kanyang trono at hatulad niya ang lahat ng mga tao at paghihiwa-hiwalay niya ang mga tao na parang katulad ng paghihiwa-hiwalay ng pastol sa tupa at mga kambing, ang mga kambing sa kaliwa at ang mga tupa ay nasa kanan. Di ba? Basahin niyo Matthew 25:31 to 46. At sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ng Panginoon at tatanggap ng kaukulang ganti sa ating ginawa, mabuti man o masama, mga kapatid. So, hindi natin mapabulaanan yan. Yung reference about Sodom at Gomorrah, napatunayan ng mga archaeologists, ng mga nagsaliksik nito, that Sodom and Gomorrah really existed. So, therefore, ibig sabihin, totoo yung sinasabi ng Panginoong Kristo. Totoo yung sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi ganito sa Hebrews chapter 10 verse 23, sabi dito, ang encouragement sa atin, sabi niya, hold on unwaveringly to our confession, for the one who promised us is trustworthy. Nangako ang Panginoon na babalik siya, so therefore, totoong babalik siya, mga kapatid. Di ba? John chapter 14 verse 1 to 6. Let not your heart be troubled, believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. I will go and prepare a place for you, and if I prepared, I will go back and take you, for where I am, there you are also. So, ibig sabihin, sinasabi ito ng Panginoon. Pero, yun nga, ang sinasabi natin na, bakit matagal? Yan yung sinasabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9, because God is giving us a chance to return to Him. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Kaya huwag mong sabihin na masamang damo matagal mamatay, because God is giving you a chance to return to Him. Because He does not wanted us to die in our sins. Yung sinasabi sa Ezekiel 33:11. Thank you, sweet Gemini. Yung sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. So, hindi natin yan pwedeng pabulaanan. So, totoo, ang Israel nag-exist, hindi mabubura sa kasaysayan, hanggat totoo yan, totoo ang Panginoon Kristo, at totoo ang Panginoon Kristo, totoo ang Catholic Church. At totoo ang ipinapangaral ng Biblia at ng Catholic Church. Na sinasabi, si Kristo'y namatay, si Kristo'y babalik sa wakas ng Panginoon. Sweet Gemini, I am not a priest, I am just a lay people like you. So, yan mga kapatid. Kaya nga, ang may sinasabi sa banal na kasulatan, isa sa sinasabi sa banal na kasulatan sa Matthew chapter 24 verse 14, ang sinasabi doon, and the gospel of the kingdom shall be preached to all nations, then the end shall come. Bakit sinasabing the gospel of the kingdom shall be preached to all nations, then the end shall come? Mga kapatid, kasi so that there will be no reason for us na sasabihin natin na, ay Lord, sorry, I didn't hear about you. I didn't hear about
the preaching of your word na kinakailangan pala namin tanggapin ka sa aming buhay. Kinakailangan namin pala magsisi at magbalik loob sa iyo. Yung sinasabi sa Matthew 24 verse 14, mga kapatid, and the gospel of the kingdom shall be preached to all nations, then the end shall come. Isa yan sa mga palatandaan, mga kapatid. Yung signs of the times is the preaching of the gospel ng Panginoong Kristo. So, meron na babalik ang Panginoon. At ngayon nga, di ba? Ngayong Advent season, yan yung natin, expectations. We are not just preparing for the Advent, for the first coming, the Christmas, but we also are preparing ourselves for the final Advent of the Lord, for the final coming of the Lord. So, hindi lang tayo dun. Di ba kaya nga may kanta dun, halina Jesus, halina, halina Jesus, halina, sa simula pa'y sinaloob mo, O Diyos, kaligtasan ng tao. Sa takdang panahon ay tinawag mo, isang bayang maglingkod sa iyo. Diba? Marinig natin yan. Ang ganda. Hindi lang ang Advent is not just a preparation for Christmas, but also a preparation for the final Advent ng Panginoong Kristo. Kapatid. At sinasabi dito doon sa kasunod na part ng Ebanghelyo, of course, yung dalawa ng referensya kay Noah at kay si Lot, mga kapatid. Those are mga references ng Panginoon na kung paano nangyari yun. The same with us in our time, mangyayari din. Okay. 2 Peter, balikan natin yung 2 Peter muna, chapter 3. Sabi dito, dito 2 Peter chapter 3. Una sa lahat, dapat ninyong malaman na huling araw lilibakin kayo at pagtatawanan ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang mga halay na pita. Lilibakin daw tayo. Bakit? Hindi ba tayo lilibakin? Naniniwala na tayo, tagal-tagal na nangangaral ng ipinapangaral na babalik ang Panginoon Kristo, wala pa rin. Di ba? Lilibakin tayo. Sabi dito. So, sabihin nila si Kristo ay nangakong darating. Yan mga kapatid. Hindi ba? Nasaan siya ngayon? Inabot na ng kamatayan ng ating mga magulang, ngunit wala pa rin pagbabago. Buhat ng lalangin ang mundong ito. Walang halaga sa kanilang katotohanan. Ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos. Sa bisa ng kanyang salita, nilikha ang lupa, buhat sa tubig at sa gitna ng tubig. Sa banggitan din ng tubig, na malaking bahagi, noon ang unang daigdig. Sa bisa rin ng salitang ito na natili ang langit at lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa mga masasama. Yun nga, verse 8, ngunit huwag ninyong kalimutan ito mga minamahal, sa Panginoon, ang isang araw, 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon, alang-alang sa inyo, binibigyan niya kayo ng pagkakataon ang lahat ng mga pagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Then verse 10, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon ng kalangitan ay biglang maparang na may nakapangingilabot na ugong, matutupok ang araw, buwan at mga bituin at ang lahat sa lupa ay malalantad. Verse 11, ito yung encouragement sa atin. Ito yung challenge sa atin. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, italaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon. Araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at bagong lupa na pinagharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo naghihintay
sikapin ninyong pamuhay ng payapa, walang duwis at kapintasan. Alalahanin ninyo, nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Yan. Binibigyan kayo ng pagkakataong maligtas. So God is giving us a chance, mga kapatid. Kaya huwag natin ipagmalaki yun. Let us suppose so na hindi natin maabutan yung final coming ng Panginoon. Pero yung sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 4, di ba? Sa pagtunog ng trompeta, mabubuhay tayo. Kasama tayo sa sasalubong sa Panginoon. O ipagpalagay natin, hindi natin maabutan yung pagdating ng Panginoon na buhay ba tayo. Pero are we sure? Buhay pa ba tayo bukas? Are we sure? Buhay pa ba tayo mamaya? At sa pagharap natin sa Panginoon, handa ka na ba? May mukha ka kayang may harap sa Panginoon? May mukha kaya tayong may harap sa Panginoon? Di ba may kasabihan tayo, wala akong mukhang may harap. May mukha kaya tayong may harap sa Panginoon? Mga kapatid. Kasi sinasabi sa Hebrews chapter 9 verse 27 na after that ay itinalaga na sa tao na ang tao ay mamatay at pagkatapos ay paghukom. Sa pagharap natin sa hukuman ng Panginoon, yun nga sabi ko, may mukha kaya tayong iharap sa Kanya. Mga kapatid, ay hindi natin pwede ipagmalaki. So hindi natin pwede sabihin din na ito'y kabulaanan. Ito yung linaw dito, di ba? Lilibakin tayo, pagtatawanan tayo. Katulad ng ginawa kay Noah, pinagtawanan siya ng mga tao. Kahit ng mga panday na gumawa ng arka, ng daong, pinagtawanan siya. Pero nangyari. Diba? The same with kay Lot. Then kasunod dito sa Luke chapter 17, mga kapatid. Ito, tingnan natin. Okay. At kung babasahin natin ito, ang reference kasi nito, mayroon dito sinabi na sa araw na yun sa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanya mga ari-arian sa loob ng bahay. Mga nasa bukid ay huwag nang umuwi, alalahanin nyo nangyari sa asawa ni Lot. Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawalan nito, ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Bakit? Kasi ang asawa ni Lot, yung earthly security niya, nilingon niya yung earthly security niya. Yung in-invest nila dun sa Sodom. Kasi di ba nung pinapili kasi si Lot ni Abraham, nag-away-away yung mga tauhan nila. Dun sa Genesis chapter 13 at saka sa chapter 13. Siya ang pinili, dapat si Abraham muna ang pipili. Ang pinili nun yung plain of Sodom and Gomorrah. Di napili niya ni Lot yun. Si Abraham dito sa kabundukan, sa mataas na portion. Nakatira pala doon puro mga masasamang tao. So, si Lot lang ang naligtas doon. Okay. And then itong verse 35, mga kapatid. Itong verse 35, kasi ang konteksto nito, kung titingnan natin sa Matthew chapter 24, itong pagpapaliwanag kasi ng Panginoon dito, kung babasahin natin sa Matthew 24, yung parallel nito, is pinagsama yung about na katanungan, yung sagot sa katanungan ng yung destruction ng temple, about the destruction of temple. And then, at the same time, nahalo yung final coming ng Panginoon. And itong verse 35, alam nyo, ito yung verse 35, mga kapatid. Ito yung sinasabi ng mga protestante na rapture, secret rapture. Pero kung babasahin natin, itong verse na ito, wala siyang other parallel na para mapagtibay that there is a secret rapture. Na kukunin yung isa, mawala yung isa. So, ibig sabihin, itong part na ito, in verse 35 na ito, is not referring to secret rapture. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, na
ipinaghalo yung about sa destruction ng temple ng Jerusalem noong AD 70, and then naka-intersperse yung about the second coming, yung signs of the times sa second coming. So itong verse 35 na ito ay kino-quote or ginagamit na reference ng ating mga kapatid na secret rapture na tinatawag. Pero tayo ng mga Katoliko, we are not subscribing to that belief sapagkat ang sinasabi sa banal na kasulatan na sa pagdating ng Panginoong Kristo sa kanyang final coming ay makikita ng lahat. Kaya saka yung rapture niyan is an invention, term na invention lang ng isang protestante isang protestante, hanapin ko kung sinong So hindi talaga siya biblical na theological na pinaniwalaan ng lahat. Kahit ang ibang mga protestante, they are not subscribing to it na meron tinatawag na secret rapture. Kasi ang pagbalik ng Panginoon Kristo, very clear doon sa Revelation chapter 1 verse 7 and 8. Na sa pagbalik ng Panginoon ng Kristo ay makikita ng lahat. Kaya nga sabi doon sa Revelation 1, 7 and 8, darating siyang mga nasa mga alapaap at iiyak ang lahat ng lipi sa balat ng lupa. Magkagayon nga amen. So yun yung pag-describe mga kapatid. So there is no such thing as a rapture. At i-search nyo rin yung article or yung video ni Tim Staple, dating siyang Presbyterian minister na na-convert into the Catholic Church. Ang linaw nung pagpapaliwanag niya na ang view natin sa atin sa Catholic Church yung tinatawag na parousia. Parousia yung term natin. The rapture is nowhere in the Bible, mga kapatid. Walang ganun. Sa 1 Thessalonians chapter 4, yung sinasabi nila na in-associate doon, pero sa rapture, sa parousia, ay magkakaroon ng resurrection. Itong verse 35 na ito, walang resurrection na magaganap. So hindi mo siya pwede i-connect doon sa 1 Thessalonians chapter 4 na sa pagtunog ng trompeta ay bababa sa malakas na utos ng anghel ay mabubuhay ang lahat ng mga namatay. Yung sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 4. Tingnan natin mga kapatid. So wala siyang secret rapture mga kapatid. Kaya nga tayo ng mga Katoliko, hindi tayo naniniwala sa secret rapture. Kasi ang pagbabalik ng Panginoon ay lantad at hayag sa lahat. Okay? So 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18, mga kapatid. Yan. Andun, basahin niyo po yun. Walang secret rapture na tinatawag. Kaya nga, huwag kayong maniwala doon, lalo na dito, yung tinatawag na Eastern Lightning, mga kapatid, yung sinasabi ko palagi, na may mga mukha nila Chinese, pero ang mga post nila Tagalog. Ang kanilang paniniwala na ang Panginoong Kristo daw ay bumalik na in the person of their founder. Huwag kayong maniwala doon. Or kahit sa rapture, mga kapatid. Sa atin, sa term natin sa Catholic Church, parousia. The final coming of the Lord. Makikita ng lahat. Hindi sikreto. Hindi pwede na ilan lang yung ililigtas ng Panginoon. Ang sinasabi sa 1 Timothy chapter 2, 3, and 4, ibig ng Diyos, lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Tama yung Brother John. Gawa-gawa lang niya yung isang protestante. So maybe that is by now, mga kapatid, na pinapalalahanan tayo ng Panginoon na darating at babalik talaga ang Panginoon sa Kristo. That is why we continuously professing it sa atin sa simbahan sa Catholic Church. As a matter of fact, ang banal na misa ay isa sa layunin nito is
Alam niyo ba kung bakit? Na ang sabi dito, ang sabi sa 1 Corinthians chapter 11, verse 26, ay ito sinasabi, 1 Corinthians chapter 11, verse 26, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. So yun yung purpose bakit we are celebrating the Holy Eucharist. We are proclaiming the death and resurrection of the Lord Jesus Christ and yung muling pagparito niya. So maybe that is by now mga kapatid. Maraming salamat sa mga nag-likes, 400 yung likes, and then sa mga nag-tap ng screen, at sa mga nanood, at sa maging hindi sa nag-tap ng screen. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Shalom mga kapatid. Now signing out. Thank you, Brother John.